Walong taon nang nagsasama, 28 years ang mga bisita natin ngayong hapon. So anong nangyari, right? Ang dating masaya at puno ng kilig na pagsasama na uwi sa murahan, sigawan, iyakan at hiwalayan. Ayun. Ayaw daw ibalik ng kanyang ex ang kanyang mga ipinundar na gamit. O so ngayon tatanungin natin, una, kasal ba sila, right? Attorney, ayan. Kasi ayaw magsulian ng gamit ay magandang usapan ito. Hindi ba kahit sa maliit na mga halaga ng gamit, pinag-aawayan pa rin yan. Pero matuldukan pa kaya ang kanilang XS baggage? Sina Joy at Ego ay dating mag-live-in partner. Nang magkalabuan, naipundar na gamit ng isa, nais nang bawiin. Mula nang magsama yung Ego na yan at saka si Joy, wala akong nakitang matinong magsasama. Laging away, uwi rito, pagsusumbong, ginugulpero sa rin ng isa. Tapos magkakaayos na naman, tapos away na naman. Nakakapuno na rin eh. Sa tingin ko, kailangan wag niya nang bawiin yung mga gamit kay Ego. Tama lang na nasa kanya yun. Kay Ego, yung mga gamit na yun dahil yun eh, napundar nila at wala namang magagamit si Ego. At siya na meron matutuluyan at meron na siguro siyang kinakasamang iba. May babalik pa kaya ang tamis ng pag-ibig? Or no thanks at ibalik na lang ang mga gamit? Nagtiis daw ng mahabang panahon. Wow, 28 years. Ang haba naman nun. Hindi ba? Para lang magbago ang kanyang partner. Doon pa lang parang mali na, no? Parang sa simula pa lang gusto mo nang baguhin tapos nagtiis ka ng 28 years. Talaga ba? Pero kahit nakawala na siya sa relasyong yon, nagbabangayan pa rin sila ng kanyang ex hanggang sa kalsada. Bakit? Joy, humarap ka na. Okay, Joy. 28 years mong kasama? Opo, 28 Ilang years taon ka po. lang noon eh, mukha ka pang bata. Mga 23 po siguro ako, mga gano'n. Ah, ganon. 23 years old. Ngayon po kasi 44 na po ako. Ah, ganon. 45 na po. Ayun. Mukhang bata. Hindi ka masyadong nakonsume. Hindi kayo kasal. Hindi po. Okay. May anak. Wala po. Ah, wala kayong naging anak. O, di walang komplikasyon. Bali po siya na po yung umano sa anak ko po sa una. Ano po, grade 3 pa lang po. Tapos ngayon po may apo na po kami. May Ayun, apo isa na po lang? ako. Dalawa po yun. Dalawa. Isa lang po yung anak ko, dalawa po yung apo ko. Ay, di maganda. Mas Parang maayos, siya na po yung hindi ba? naging parang tatay po nung anak ko. Ganun. Ayun. Pero nung makilala mo siya, parang, ano ba, may problema na ba? Ano po, minsan po kasi, yung sa trabaho niya po, sa mama ko lang po kasi kami minsan umaasa, ganyan. Ah, parang on and off ang trabaho. Opo. Opo, Sa wala buong po. 28 taon, ganon. Opo. Ano lang po, kasi sumpong yung trabaho niya, dati po siya sa DSWD, tapos nagkasakit po siya. Parang, sumusumpong na lang po yung bawa. Pagka hindi po masakit yung niya, magtatrabaho po siya, lalabas po siya ng tricycle, ganun po. Okay, so naghiwalay kayo pagkatapos ng 28 taon. Ano ang pinag-awayan? Gusto ko lang po sana mabawi yung mga naipundar ko po. Hindi, anong pinag-awayan ninyo? Ano ang parang pinaka naging mitya? Naghihinala po siya sa akin na meron po akong lalaki. Baka naman totoo. Hindi naman po totoo. Medyo lang, medyo. May naman eh, may naman. May laman. Natigilan siya ng pagsagot. Wala po nung una po kasi hindi po nung hiwalay na po kami, saka po ako nagkaroon ng boyfriend. Pero sinubukan ko rin po ngayon, mas gusto ko na lang pong mag-isa. Alam mo, makikita mo naman yung una, number one, pag walang trabaho, lumayo ka na. Kaya nga po. Kahit gaano pa kapogi yan. So, tinigilan mo na rin yung Opo. nakarelasyon mo. Ano ngayon ang problema? Naghiwalay na pala kayo. Wala po, parang gusto ko na lang din po mag-isa. Ayoko na rin po dun sa kinakasama ko. Kaso po, gusto ko po sanang mabawi yung mga gusto kong bawiin po para sa akin. Doon sa una. Opo. Ano ba yung mga gamit na yon? TV po, yung washing, tapos yung rep, ganun po. Washing machine, Dalawa ref. po, 3 electric fan. Iniwan ko naman po sa kanya yung iba, kaso ayaw niya pong pumayag. O saan ngayon nahahantong? Kasi hanggang kalye daw, nagmumurahan Opo, kayo.
Hindi po siya kapag kung saan niya po ako makita, kung saan niya ako masalubong, minumura niya po ako, pinauwi niya ako dun sa Binita, dun po, kasi ako nakatira sa magulang ko po ngayon. Umalis ka rito, pinapaalis niya po akong pilit, kaya naglumalaban po ako sa kanya, minumura ko po siya minsan, ganun. Nag-away po kami sakali hanggang sa nahihiya na po ako sa mga nakakakita sa amin, halos araw-araw po, maya. Binabalikan niya po ako kung nasaan ako, mumurahin niya lang po ako. Minsan binabato niya ako ng kape. Ganun po. Minsan naman po kapag may problema siya, may sakit po kasi siya, ako yung nagtakbo sa kanya sa ospital. Ang gusto ko lang po na, sana tigilan niya na ako, yung awayin niya ako lagi. Wala naman po akong ginagawa. Ganun po, sana yung gusto ko. May gusto pa ba siya sa'yo, tingin mo? Siguro po hindi po siya makamove on, kaya po niya siguro ginagawa yun. Ate Coring, alam ko yan yung ayaw isoli yung gamit. O, anong ibig sabihin nun? May pinanghahawakan pa ako sa'yo. Para kung umuwi ka sa akin, andito pa. Ganun Hindi ba pa yun? tayo tapos. Ibig sabihin nun. Pagka binitawan niya na yung gamit, ibig sabihin, ready na siya mag-move on talaga. Para dun sa lalaki, hindi pa tapos. Pero isang